Welcome back sa ating panibagong video, panibagong kaalaman naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So sa hapong ito mga ka-farmers, meron po akong ibabahagi sa inyong kaalaman patungkol po no sa mga bulaklak sa ating mga kamatis, kung paano natin sila gagamitan po ng mga foliar fertilizer palang mabilis lang mabuo, kung tawagin po natin ay mga maliliit na bunga. Okay, so bago natin umpisahan ang pagbahagi mga ka-farmers no sa kaalaman na yon, unang-una ako po ay magpapasalamat sa lahat kong mga subscriber. So thank you so much. 15,000 key subscriber na po tayo no, sa ating YouTube channel, at saka road to 50 key followers na po tayo sa ating FB. Okay, so sa inyong lahat at inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel at saka sa ating FB page, maraming salamat po no sa inyo. So ngayon mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo kung ano po ang pangunahing pangangailangan, lalo na pag ang ating talong ay ganito na ang kanilang kaligayan. So para magpatuloy mga ka-farmers no ang pagbilis ng paglaki ng mga bunga ng ating talong, meron akong tips na ibabahagi sa inyo. Every week tayo mga ka-farmers magdidilig ng fertilizer. So fertilizer, Winner, Nitribor, Mega Multiplant Vitamins. So yun po ang ating gagamitin. Pero pag walang mga Winner, Nitribor at saka Mega Multiplant Vitamin, pwede naman ang 1620, 1846 ba, no? Tapos Potas 0060. Pwede yun mga ka-farmers kasi available ang major elements, secondary nutrients. Pero kulang lang mga ka-farmers. Doon na tayo babawi sa mga foliar. So kung halimbawa mga ka-farmers hindi available sa fertilizer ang mga potassium, hindi available sa ang mga secondary nutrients sa fertilizer natin ginagamit, lalo na ang mga microelements, doon tayo babawi sa mga foliar mga ka-farmers. So ang atin din mga ka-farmers, available ang mga major elements, ganang nutrients, pati mga microelements sa mga ginagamit po nating mga fertilizer, kasi nilalahok po natin lahat mga ka-farmers. Tapos ang foliar natin, available ang phosphorus, okay, tapos available ang potassium, available ang mga nitrogen pa, kasi kailangan din mga ka-farmers para sa patuloy na pag-birdie. Tapos calcium, tapos zinc, boron. So yun po mga ka-farmers no, ang mga available na mga nutrients na meron sa mga ginagamit nating foliar fertilizer. Okay, so ang tekniko dito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo para yung mga bulaklak ay mabilis lang po itong mabuo. Kung tatawagin natin ay mga maliliit na mga bunga tulad nito mga ka-farmers, ang style ko pagkatapos harvest, spray ako ulit. Kung halimbawa ang pagitan ko mga ka-farmers sa pag-harvest o interval harvest ko ay 3 to 4 days, yun ang ginagawa ko. Tapos harvest, spray ulit ng fungicide at saka foliar. Kung may problema sa insekto, sabayan ko ng insecticide. Okay, kung halimbawa mga ka-farmers nag-spray ako ng Benevia para sa fruit borer, tapos may white dye pa, pwede naman. Tapos ang ating fungicide ay Furso, then foliar mga ka-farmers. Ang ating foliar ay Green Acres. So yun po mga ka-farmers. Tapos kung halimbawa ang gagamitin ko ay Alika, ang fungicide niya mga ka-farmers ay Ortiva Top or Amistar. Okay, tapos foliar. So ganyan mga ka-farmers, yun po ang mga compatible na insecticide, fungicide. So yun po ang ating ginagamit pang spray din eh. So parang ang mga bulak na ating mapapansin ay mabilis lang po itong mabuong, kung tawagin natin ay mga malilit na bunga. So gulayin natin mga ka-farmers na pagkatapos harvest, spray tayo uli ng mga foliar fertilizer na mayaman sa mga major elements, secondary nutrients, pati mga micro elements, kasi kailangan po nila pag ganitong edad na po para maraming bunga. Okay, mabilis lang lumaki, at higit sa lahat mga ka-farmers, marami pa tayong maka-harvest. So nag-shower mga ka-farmers no, ang ating tubig. So solar po ito, yan o. So tuwang-tuwa ang nababasang mga pananim kasi nadidiligan po sila ng sobra. So ngayon mga ka-farmers, yun po ang ginagawa ko pati sa aking kamatis. Kita natin ang ating kamatis mga ka-farmers oh, sa bigat ng bunga. Kung hindi ito tinatalian bagsak ko, tingnan nyo, kulang lang 100 ang bunga mga ka-farmers oh. Yan, yan ang bunga sa ilalim hanggang taas yan mga ka-farmers oh. So napakadami, napakadaming bunga po ang ating mga kamatis. So ngayon meron tayong 3 tao din yung nagdidilig.
gamit yung mga hose na yun mga ka-farmers na nagkakalat. Yan, may isa din mga ka-farmers oh. So ito ang rubber hose uno. Tapos yung kamatis natin may mga hinog na. Yan oh. Maganda nang tingnan kasi na yung mga hinog na. Oh. Yan. Unti-unti na tayong may nakikitang mga hinog. So asahan natin ito mga ka-farmers, sa susunod na araw ay bigla lang itong dumami ang ating harvest na mga kamatis. Kasi napakadaming pong bunga nito. Tapos sabay-sabay po silang lumaki. Sabay-sabay din po silang ma-harvest. So, dito banda may nagdidilig mga ka-farmers, no? Kasi tatlo sila din eh. Tatlo din sa kabila. Ito mga ka-farmers ang pangalawa. So ang tao natin nasa bandang dulo. At dito naman banda mga ka-farmers, meron din tayong tao din yung nagdidilig. Ako, mga bunga sa ating kamatis mga ka-farmers oh. Napakadami. So narito banda mga ka-farmers oh. Ayan, nagdidilig. So di namin problema ang pagdidilig kasi kumpleto kami sa mga gamit. Dalawa ang solar farm namin mga ka-farmers, yung banda doon, dulo, yan, at saka doon. So dalawa. Tapos meron pa kaming water pump, 4 ang water pump. So kung pag-usapan natin sa maulan tag-araw, wala kami problema. Kasi kumpleto kami sa mga kagamitan din ng mga ka-farmers sa farm. So yan, nakakatuwa po. Lahat ng mga bunga natin makita mga ka-farmers, puro malalaki, no? Grabing bunga, ilalim hanggang sa taas. So yan po. So ngayon nandito ang iba nating mga tauhan. Nagdidilig po sila ng tubig sa bago po nating tanim na ampalaya. Ayan na po ang ating ampalayang bagong tanim. Tapos ang ating kamatis. Bago din mga ka-farmers. Kaya napag-isipan natin to na didiligan natin ng fertilizer sa susunod na mga araw. Okay, so bago natin tatapusin ang ating kwentuhan mga ka-farmers patungkol po no, sa ating mga bulaklak na talong kung saan mabilis lang mabuo kung tawagin na malit na bunga, na ibahagi ko na sa inyo mga ka-farmers na kailangan po pala sa mga bulaklak ang mga calcium boron at saka phosphorus o potassium, no? So yun po, potassium kailangan hindi mawala ang calcium at saka boron. Yun po ang maganda mga ka-farmers. So mega love shout out po sa inyong lahat na mga nakasubscribe sa ating YouTube channel at saka nakatune in sa ating video ngayon. So abangan nyo lang mga video tutorial natin mga ka-farmers na makakatulong po sa inyo, lalo na sa mga baguhan at wala pang alam sa pagpa-farming. So yun po siguro ang ma-share at may bahagi ko po sa inyo. So sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.